Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, September 22, 2024. Patuloy pa rin nakakaapekto sa ating bansa yung habagat, lalong-lalo na nga dito sa may parte ng Ilocos Region, Batanes, and Babuyan Island. Asahan nga po natin na makakaranas tayo dyan ng makulimlim na kaulapan na may scattered rain shower. At hanggang dito po sa may parte ng Cordillera at natitirang bahagi ng Cagayan Valley, apektado pa rin po tayo ng habagat. Asahan naman natin dyan yung makulimlim na kaulapan na may mga kasamang isolated rain shower and thunderstorm. Habang sa Metro Manila naman at natitirang bahagi ng bansa, asahan naman natin yung localized thunderstorm. Sa ngayon nga po, wala naman tayong minomonitor na anumang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, maliban lamang nga po dito kay formerly Igme na nasa parte nga po ng coastal water ng China. At tayo naman po sa ating advanced weather forecast, yung minomonitor natin posibleng sama ng panahon na medyo tumaas nga po yung kanyang posibilidad na mag-develop into tropical depression or mahinang bagyo dito nga po sa parte ng extreme northern Luzon sa susunod po yan na linggo o bago nga po magkatapusan. Dito muna tayo sa ating rain map animation. Mamaya nga po alas 10 ng umaga, makulimlim na kaulapan halos sa buong Luzon, kasama rin po ang southern Luzon, at asahan po natin na may mga tsansa na mga isolated rain shower. Mananatiling maayos at maganda naman ang lagay ng panahon ng Visayas at ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, magkakaroon ng mga tsansa o posibilidad na pagulan ng western section ng Luzon at yung parte ng Central Luzon, including Metro Manila, ay makakaranas ng mahina at katamtamang pag-ulan lamang. Pati po dito sa may parte ng Mindoro Provinces at northern portion ng Palawan, may tsansa rin po ng mga pag-ulan. At dito naman po na sa may parte ng Bicol Region at northern portion ng Visayas, ay makulimlim na kaulapan, nasa 15% lamang po yung chance ng posibilidad ng pag-ulan. Dito naman sa may parte ng Mindanao ay nasa 25% chance naman po yung pag-ulan pagdating sa hapon at sa gabi. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po September 23 ay magiging maayos at maganda na nga po ang lagay ng ating panahon, pero may mga tsansa pa rin po ng mga pag-ulan pagdating po sa hapon at sa gabi. Dito nga po mapapansin natin na posibleng humina yung habagat o yung southwest monsoon dahil nga sa sama ng panahon na nasa parte ng China na hinahatak nga po itong habagat. Pagdating naman po ng September 24, mananatiling maayos at maganda lagay ng panahon at makikita natin na magkakaroon nga ng pagbugso ng posibleng easterlies. Dito nga yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko at magkakaroon ng salubungan ng hangin o yung tinatawag nga nating northeasterly surface wind flow ay posibleng bumugso yan dito nga po sa may parte ng eastern section ng extreme northern Luzon. At magkakaroon nga po tayo ng panibagong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng September 25 and 26, dito nga po mapapansin natin yung low pressure area ay papalapit dyan sa par, pero mababa naman ang chance niya na maging isang ganap na bagyo. Mataas po ang posibilidad na malusaw po kagad dyan. At pagdating po ng September 27, ay magkakaroon tayo ng panibagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na nasa eastern section nga po yan ng extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng September 28, yung low pressure area ay posibleng extension ng kanyang kaulapan ay magpaulan sa extreme northern Luzon. Kung mapapansin natin, wala na po tayo nakikita as of now na habagat na bubugso
dito sa may parte ng western section ng ating bansa. Habang yung low pressure area ay malapit na sa guhit ng ating PAR. Pagdating naman po ng September 29, yung low pressure area po ay papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at habang itong isa pang sama ng panahon ay magpapaulan po yan dito nga po sa may parte ng extreme northern Luzon. Pagdating po ng September 30, tataas po yung posibilidad nito na mag-develop into tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating nga po ng October 1, ito nga po ay posibleng maging tropical depression. Yan po yung ating imo-monitor, no? Ito pong dalawang sama ng panahon na to dito sa may parte ng extreme northern Luzon. Kung ano nga ba yung magiging posibilidad na senaryo nitong dalawang sama ng panahon na to. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda pa rin sa ating mga kababayan dahil malayo pa nga itong ating panibagong minomonitor na sama ng panahon, malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago lahat yan. Kaya mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.